Ang Los Angeles Clippers ay na-tied up sa kanilang first round series laban sa Dallas Mavericks sa isang 116-111 na panalo sa Game 4. Ang parehong mga panalo ng Clippers sa seryeng ito ay nangyari sa mga laro kung saan hindi naglaro si Kawhi Leonard na mayroong maliwanag na pagkakaiba sa paraan sa paglalaro ng Clippers. Nagkomento si Kyrie Irving tungkol sa pagkakaibang ito. Kapag wala si Kawhi sa lineup, makikita mong iba silang mga manlalaro sa isang tiyak na antas. Hindi ko nais na balewalain ang kanilang talento, ngunit sa tingin ko, sila ay naglalaro na may kaunting mas malaya at kumukuha ng mga maraming mahihirap na shot. Ipinaliwanag ni Irving kung paano hindi handa ang Mavericks na hamunin ang opensa ng Clippers sa kanilang ikalawang paghaharap. Kapag nandoon si Kawhi, sa tingin ko, sila ay hanap na maging epektibo at gagawa ng run sa kanilang mga teammates ng kaunti. Para sa Game 2, kung saan hindi naglalaro si Kawhi, nagpakita kami at hindi ko iniisip na napaghandaan namin ang ilang mga shots na ginawa nila. Nagdomina si James Harden at Paul George sa kawalan ni Kawhi. Parehong nagtala ng 33 points, bawat isa sa panalo. Ginawa ni Harden ang ilang clutch buckets sa huling minuto habang nakapag-shoot si Paul George ng isang game-sealing 3. Si Kyrie Irving ay nagtala ng 40 points sa isang kahangahangang performance. Pinangunahan ng Mavericks sa comeback attempt mula sa 31-point deficit at nakuha ang lead sa laro bago sila na outperformed ng Clippers sa clutch. Pinangunahan ng Mavericks sa comeback attempt mula sa 31-point deficit. Ang Clippers ay hindi nakapagtala sa higit sa 100 points sa parehong mga laro kung saan naglaro si Kawhi, na kung saan ang kanyang mabagal na paglalaro ay ang nagpapigil sa kanyang mga kasamahan mula sa kanilang ritmo at nagdadala sa kanilang pangit na opensa. Nang walang Leonard, ang Clippers ay naglalaro sa mas mataas na tempo. Ang pagkakaiba nito ay 2 beses na nilang ginulat ang Dallas. Hindi nila magagawang hayaan itong mangyari ulit. Gusto ni Luka Doncic na mapa-improve ang kanyang laro para kay Kyrie Irving. Alam ni Doncic na kailangan niyang mapabuti ang kanyang performance, kung hindi man para sa anuman, kundi para kay Kyrie Irving, na siyang namuno sa team sa second half scoring sa seryeng ito. Kailangan ko lang tulungan siya ng higit pa. Pakiramdam ko ay binibigo ko siya, kaya kailangan ko na maging naroroon. Kailangan ko tulungan siya ng higit pa. Binibigay niya ang lahat sa kanyang makakaya at siya ay kahanga-hanga para sa amin sa buong serye. Kinikilala rin ni Irving ang halaga at ang competitive fire ni Doncic. Alam ko kung gaano siya kahusay at kilala niya ang Clippers, kaya alam ko na gusto niyang maglaro ng mabuti at alam ko na gusto niyang magkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa kung ano ang ginagawa niya ngayon kahit na halos nag-a-average ito ng triple-double. Siya ay isang young player sa playoffs na nakikipaglaban sa isang team na nagpauwi sa kanya ng 2 beses. Napatunayan na ng 2 ito na maaari silang maglaro ng maganda ng sabay kahit sa mga laro kung saan parehong hindi makagawa ng malaking alon sa opensa, ngunit nag-focus sa depensa ng sapat upang pigilin ang Clippers sa less than 100 points. Hindi natin nakita ang agarang pagsalakay sa Dallas, kaya kung sila ay magpapakita na may tamang enerhiya sa susunod na laro, maaari na natin silang makita na talunin ang Clippers ng walang Kawhi. Sa ibang balita naman mga kaibigan, lumipas na ang halos 5 taon mula nang umalis si Kevin Durant sa Warriors at ang mga pangunahing miyembro ng organisasyon ay maraming beses nang nagtalakay sa posibilidad sa kanyang pagbabalik. Oo naman, sabi ni Stephen Curry 2 taon na ang nakalipas. Ang aking pananaw ay hindi mo kailanman magdalawang isip pa dito, sabi ni Draymond Green, ilang buwan pa lamang ang nakakaraan. Sa ilang pagkakataon ay malinaw na ipinahayag ni Golden State CEO Joe Lacob na hindi niya nauunawaan kung bakit pinili ni Durant na umalis sa pamamagitan ng sign and trade sa Brooklyn Nets noong Hulyo 2019. Ang ideya sa pagbabalik ni KD sa Warriors ay nananatiling kawili-wili sa 2024. Siya pa rin ay naglalaro sa antas bilang All-Star at ang mga nasa unahan ng tanggapan ng Golden State ay papasok sa isang off-season kung saan kanilang pag-uusapan ang lahat ng mga opsyon
upang magbukas sa susunod na season na may NBA championship caliber na roster. Ang posibilidad sa pagkuha muli kay Durant ay mas naging mas mataas ngayon, yamang ayon sa ulat ng The Athletic's Shams Charania, na ang 35-year-old forward ay hindi nasisiyahan sa kanyang papel sa Phoenix Suns. Ang season ni KD ay nagtapos noong Lunes na may pinakanakakahiyang resulta sa NBA playoff. Ang Minnesota Timberwolves ay nasweep ang Suns sa off-season. Nagpapatuloy ang pagbagsak para kay Durant sa kompetisyon na sumasalungat sa kanyang 3 seasons kasama ang Warriors. Ang Suns, sa lahat ng bagay, ay binuo sa malaking gastos sa isang agresibong bagong may-ari at gobernador na si Matt Ishbia para sa win now mode. Ganon din ang naging kaso sa former team ni Durant, ang Nets, na binuo rin sa malaking gastos at inilagay bilang paborito sa preseason para sa titulo sa 2021-22. Matapos ang 3 unsatisfying seasons kasama ang Brooklyn, nakabilang ang isang hindi matagumpay na eksperimento sa power couple kasama si Kyrie Irving, nais ni Durant na umalis. Ang Phoenix ay nasa kanyang maikling listahan bilang pinangarap na destinasyon. Gayunpaman, ilang minuto lamang matapos na mabigo ang Suns kontra Timberwolves, isang ulat ni Charania ang nagbanggit ng mga pinagmulang source na nagsasabing hindi komportable si KD sa kanyang papel sa Phoenix. Sa ngayon, wala pang maikling listahan sa attractive destinations. Kailanman, hindi nagkaroon ng mas higit sa conference semifinals si Durant nang iniwan nito ang Warriors. Ngunit, ipinagmamalaki ni Durant na hindi niya binabalikan at pinag-usapan ang kanyang pag-alis mula sa Warriors. Sa halip, paulit-ulit na sinabi ni KD na hindi siya nagkakaroon ng panghihinayang. Ang pakikipagtulungan ni Durant kay James Harden at Irving sa Brooklyn ay bumagsak, kung saan ang kanilang napiling coach, si Steve Nash, ay tinanggal. Ang pakikipagtulungan ni Durant kay Devin Booker at Bradley Beal sa Phoenix ay madalas na nagsisilbing patunay na ang isang mahusay na trio ay hindi garantiya sa competitive prosperity. Kung babalikan ninyo noong pinili ni Durant ang Golden State noong 2016, agad na inaasahan ng buong planeta ang pangwakas sa kompetitibong kasaganaan sa ilalim ng coach na si Steve Kerr. Pagkatapos ng ilang buwan kung saan nag-aral sina Curry at Durant kung paano maglaro ng magkasama, ang laro ni Durant ay naging fit sa Warriors. Si KD at si Curry ay naging hari sa basketball na may blue-collar mentality. Hindi lamang nila ito natuklasan dahil sila ay umusbong. Ang anumang kilos na gagawin ng Warriors ngayong summer ay hindi isang sorpresa dahil sa extreme urgency na mapalawak pa ang panahon ni Curry. Nitong nakaraang araw lang, mismong si Curry na ang nagsabing siya ay nang scout ng player sa kasalukuyang nagaganap ngayon na playoff. Magkikita sina Durant at Curry sa Hulyo bilang miyembro ng Team USA. Si Kerr ang head coach. Ipalagay na walang movement sa interim. Magkakaroon sila ng halos 6 na linggo upang makipag-usap at magbalik tanaw. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.